Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaksyon na naman ang re-reaction na natin itong congressional hearing naman na in-invite itong si Diskaya at itong si Bryce Hernandez. Grabe kasi po biglang nag-twist po ang storya. Itong si Curly Diskaya, no? Parang napapansin ko na parang pinipilit siya sa House of Representatives na pinipilit siya na wala bang senador na wala ka bang senador na binibigyan ganon. Parang kasi ang nababanggit lang ng mga Diskaya ay mga congressman. Ngayon sa nakita ko sa House, parang gumaganti sila sa sa Senado. Okay? Na parang pilit nilang pinapaamin ni Diskaya na may binibigyan rin siya mga senador, hindi lang congressman. Okay? Mamaya kayo nang humusga kasi ipapakita ko ito lahat. At heto ang matindi, no? Itong si Bryce Hernandez ay sinangkot na niya itong si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. At ako, napapansin ko dito na parang may script siyang binabasa itong si Bryce Hernandez. Okay? Kaya sabi ko, mas kapanipaniwala pa yung hearing kahapon sa Senado compare dito sa hearing ng House of Representatives. Okay, yun ang napapansin ko ha. This is my own opinion. This is my own observation. Tao lang po tayo. At ang nakikita ko right in front of the situation sa House of Representatives, iba sa nangyari sa Senado. Sina Bryce at itong si Curly Diskaya, they can open up freely sa kanilang statements sa Senado. Pero sa napapansin ko dito sa House of Representatives na itong ipapakita ko sa inyo ngayon, parang controlled ang kanilang mga sagot. Napapansin ko nga sa House ay talagang may script sila. Itong Bryce Hernandez, may script sila, may babasahin sila na di ko nga alam kung sino ang gumawa ng script na yan, kung talagang si Hernandez ba talaga ang gumawa niyan o may pabasa lang sa iyo. Nagtatanong lang tayo ha. Yun po ang pag-uusapan natin kasi matindi po, galit na po ang taong bayan. Instead na gusto nating ma-held accountable itong mga government officials na magkaroon ng korupsyon, instead of helping the Philippines na ma-eradicate ang korupsyon, parang mas sinisisi pa itong mga resource person. So paano natin ito malalabanan itong korupsyon na pasalamat nga tayo na merong Bryce Hernandez, merong Curly Diskaya na ito na yung nagsisiwalat sa mga sa mga sangkot sa mga korupsyon. Tapos parang ayaw nyo pang tanggapin. Parang pinapahirapan nyo pa. 'Di ba? Ako mas kampante talaga ako sa Senado. Yun lang ang sa akin ha. I'm not being biased. This is my observation. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago ko ipapakita yung video na yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, eto, unahin muna natin itong kay Diskaya ha. Play, pasok, Diskaya. Mr. Diskaya, before giving it to
Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo. No, parang, bakit ka parang pumapalag kung merong mga kongresista? Bakit ka pumapalag ngayon? Yan ang nakikita ko sa kanya, ang kanyang aura. Parang pumapalag siya na may nabanggit na kongresista. Pasalamat nga tayo na merong nagsasabi na mga resource person para alamin na natin kung sino ang mga korap. Hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino. Talaga, yan ang hilig nila. Idadamay ang ibang administrasyon. Yan ang hilig nila. Isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte. Yan na nga sabi. Papunta na naman ito. Ni Duterte. Para bang may kasalanan ng administrasyong Marcos pero idamay na natin ang Duterte at yung kay Pinoy. Grabe. Bakit? Yan kasi ang hirap sa inyo, mandadamay kayo ng iba. Kagagawa ng administrasyong itong ang daming corruption, bakit natin pag-usapan yung past administration? Mga Diskaya po, yumayaman po ang mga Diskaya sa panahon po ni Marcos ngayon. At remember, itong mga Diskaya na ito, binablacklist po ito ng panahon ni former President Duterte. Baka nakalimutan nyo, Isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong... Bakit? Walang isang senador. Bakit gusto mo talagang may masangkot na senador? Redon, yan ang tanong ko sa'yo. Bakit gusto mo na may masangkot na senador? Bakit ba? Nasasaktan ba kayo na yung mga kaalyado nyo ang na-mention kahapon ni Diskaya? Na-mention pa si Speaker at si Saldico? Nagtatanong lang kami kinakampihan mo ba si Speaker Redon? Kaya gusto mo nang isangkot rin ang Senado para damay-damay na lahat. Sa sarili ko pong opinion hindi po ako naniniwala na itong si Jinggoy at itong si Joel Villanueva ay sangkot. Sa tingin ko gumaganti lang ang House of Representatives. Yun ang aking opinion dyan totoo, yun ang opinion ko. Pero pwede akong magkamali. Magbigay muna kayo ng ebidensya na sangkot itong si Jinggoy at si Joel Villanueva. Sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala akong naniniwala sa'yo kasi ang yabang nyo nga as far back as the Aquino. Tingnan nyo ini-invite nyong resource person sila, Diskaya. Tapos sasabihin mo, ang yabang mo. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan. You are not being professional, Redon. Huwag mong sabihin, mayabang, ganon, ganyan. Well, wag. Pinapahiya nyo yung tao dyan. Resource person, pasalamat nga kayo na tinutulungan kayo para ma-solve itong problema ng mga corrupt na officials na ito. Tapos sasabihin mo, ang yabang mo doon. Halatang halata na napipikon ka, Redon, sa hearing kahapon ng Senado. Pasalamat ka lang na si Soto na yung Senate President. Yabang hindi. Sa totoo, para sa akin hindi man nagmamayabang si Diskaya nung sinabi niya yung mga pangalan ng mga congressman na sangkot. Di ba siya nagmamayabang? It's a normal statement nang nagsasabi ng ano ang nalalaman niya. Ikaw yung mayabang, Redon. O tingnan nyo yung asta mo ngayon. Kasi you are in power, nakaupo ka dyan, ang yabang mo.
na administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being... Alam mo Ridon, hindi ka nakapanipaniwala kasi sa panahon raw ni Tatay Digong, di umano, tinanggal ka rin. Wala kang kredibilidad. implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala ng Galit lang talaga kayo sa administrasyong Duterte. Yun ang totoo. Sus. Huwag tayong paligoy-ligoy pa. listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin niyo po, ilan sa kanila... Si Redon, parang ang nababasa ko sa kanyang isip, ha? Itong taong to talaga, binulgar niya. Binulgar niya talaga. Ano ba to? Ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito... Oh, nagsasabi naman siya ng ano... Sinabi niya anong nalalaman niya, tapos gigisahin niyo. Di ko maintindihan na yung hearing nito. Mga tao lang po. Dapat mag-hearing kayo rin doon. Dapat neutral kayo. Mag-ask questions kayo. Kung hindi kayo convinced sa kanyang sagot, you ask more questions. It's the art of questioning, ika nga. Okay? Ang ginagawa nyo, hindi nyo nagugustuhan ang sagot niya dahil kayo yung mga kaalyado doon yung pinupunteriya ng parang kinakampihan nyo Di ba? Mali yun rin doon. Makinig ka lang. Tapos, ang gagawin nyo, kung hindi kayo convinced, ask more questions. Saan patungo? Bakit mo nasabi yan? Saan nagpruweba mo? Ganon. Yabang mo kahapon Ewan ko sa'yo, bakit naging kongresista ito? Nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho natin guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao? Siya yung nagtanong, tapos ang pinapasagot niya, sabi ko, wag mong guluhin. Ano ba talagang gusto mong answer? Na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan. Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Hindi man si Diskaya nakipagdebate sa iyo ridon. Sinagot lang yan yung tanong mo. Makipagdebate ka sa kapwa mo congressman dyan. Hindi, yung mga resource person dyan, hindi mo pwedeng debatihin yan. Kaya nga tinatawag sila ng resource persons because you need to get resources from them. Resources of information. Hindi ka dapat makipagdebate dyan. You will just ask question. It's up to you kung tatanggapin nyo o hindi nyo tatanggapin. O kung nagsisinungaling man siya o hindi siya nagsisinungaling, it's up to you. Hindi ka dapat makipagdebate. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Bakit pinapipilitan nyo na meron talagang senador na sangkot? Gaganti talaga? Gaganti? Nakasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms. Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please proceed. Wala. Yung mga tanong ni Ridon, wala. Hungaw. Walang laman. Walang laman. Makikita mo talaga ang tao na may utak at walang utak, no? Kasi yung mga tanong na walang patutunguhan, wala siyang nakuha sa kanyang tanong. Ako naniniwala. Gusto ko man Isa pa ito. Hindi ko naniniwala.
Isa rin ito eh. Walang utak rin ito si Dilima eh. Kung tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinis? Meron bang nag-assist sa inyo? What the kind of question is that? Parang yung inakusahan siya na yung mga statement ni Diskaya ay may nagpapasagot sa kanya na ganyan. Di ba? Why is the line of questioning? Ganyan na ba kababaw ang line of questioning ng mga congressman na ito? Pagkatapos niya nag-submit ng affidavit, doon lang kayo nakasubaybay sa mga tanong ninyo. Ganun dapat. O, sinabi mo dito sa affidavit mo na si ganito, ganito, ganyan. O, doon ka Sinta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Oh, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala po Sa talaga, Blue Ribbon, Your Honor. sa Blue Wala Ribbon po. Committee. Parang hindi nila pinapanawalaan itong si, ang dami nilang tanong na talaga, ikaw lang talaga ang gumawa nito, ha? Ikaw lang. In the first place, bakit nyo pinatawag yan kung duda kayo? So, hindi nyo na lang kung ako pa sa inyo, House of Representatives, wag nyo na yung imbitahan kung wala naman kayong full trust sa kanya, sa kanya sasabihin. Di ba? Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and
and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive Ang kulit nitong si Dilima. session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung ano po, yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session, kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Para sa akin, pinipilit nila na parang nagsisinungaling itong si Diskaya. Alam niyo, sa totoo lang, by the fact that inamin ni Diskaya na namimigay sila ng tag 25% dito sa mga congressman na ito, sa tingin ko naman hindi yun sinungaling. Kasi po, buhay po ang nakasalalay sa... Wala silang makukuha dyan. Ano makukuha nila para isiwalat ito mga pangalan na ito? Diba? Delikado nga ilang ginagawa nila eh. Naiintindihan natin na kaya ngayon isiniwalat nila itong mga pangalan ng mga congressman na yan na binigyan niya kasi siya yung madidiin. Oh. Remember, hindi lang contractors ang nagko-corrupt dito. But kung aakuhin niya lahat ng kasalanan ng pag-corrupt dyan sa mga proyekto na yan, siya lang ang makukulong. Now, kung sasabihin niya kung sino pa ang mga sangkot dito, nakakatulong yan sa gobyerno natin. Di ko nga maintindihan itong mga government officials natin. Akala ko ba na we are for the truth? Naghahanap tayo ng solusyon dito sa korupsyon natin. At the end of the day, kung ano ang i-reveal nitong resource person, magagalit kayo, di ba? Di ko maintindihan. Nagtatanong ako, are we for the truth? Are we for resolving the corruption issue? Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito. Wala naman, hindi naman niya nililito. Ano ba? Yun na ba ang ano? Yun na ba ang paglilito sa pagkaakala ninyo? Sinasagot lang niya ang mga tanong ninyo. Doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend, therefore Mr. Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Pa-contempt na niya. Oh, buti na lang may nag-suspend. Mga bagito eh, mga baguhan eh. Ito na yung katunayan, katibayan na kaya pala hindi aasenso talaga yung ano, yung Pilipinas. Mayroon nga panawagan yung iba, people power na. Kung ganito man lang yung ang pag-resolve ng problema ng Pilipinas, wala itong patutunguhan sa totoo lang. Oh. Hindi ako I cannot blame bakit meron talagang mag-people power dito.
Punta naman tayo dito sa bagong script ni Hernandez. Sangkot na si Jigoy Estrada at si Joel Villanueva. Panoorin nyo. We continue our coverage of the congressional hearing into flood control and ghost projects. So within the day, we will speak with... maraming nagsasabi na itong si Bryce raw tinutulungan ng House of Representatives. No? Pinapababasa siya ng script actually daw. Yan ang mga analysis ng mga taong bayan sa comment section. Baka pinabasa na naman ang script niyan. Kasi ginawa nilang instrumento itong si Hernandez na makaganti sa Senado kasi meron ng nasangkot na mga nasangkot na congressman na binanggit ni Diskaya. So si Hernandez ngayon ang weapon nila, okay? Yan ang sabi ng mga taong bayan, ha? Our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House for as long as needed. Thank you, Your Honor. Dito mo makikita, ha, sa Senado, ginigisa itong si Hernandez. Pero dito, sa House of Representatives, parang bini-baby-baby pa itong si Hernandez. Yan ang na-observe ng taong bayan. Parang medyo iba ang iba ang treatment. Bakit kaya? Congressman Adyong is recognized, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take off from the line of questioning of Congressman Garbin. Congressman Adyong is recognized, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take off from the line of questioning of Congressman Garbin. Engineer Rice, binigyan ka namin ng oras. You requested for a few minutes para to confer with your lawyers. Are you ready now to answer the question? Sabi mo kanina may mga involved na mga senador. Tama po ba? Pagkarinig ko? Yes po, Your Honor. So, kanina sinabi mo na mga involved na senador. Ibig sabihin, kasi the line of questioning kanina is that you were receiving a certain amount from Sally Santos. Tama po ba? Yes, Your Honor. At binibigay niya ito sa iyo sa inyong opisina. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, there's one incident that was mentioned by Sally Santos in the Senate na 245 million yung isang natatandaan niya na ibigay niya sa iyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Itong 245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over $1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Yes, Your Honor, approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara. Tama po? Hindi ko po binibigay. Kinukuha niya po sa kinukuha, opisina ko. sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox nga po, sabi niyo po, di ba? Yes, Your Honor. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a rocket scientist para to assume that you May parakit scientist ka pa, Adyong, ha? Para tawaging matalino. kung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po mag-interpret, commitment po para kay Senator. Okay. May we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you may... Parang parang ang napapansin ko dito parang question and answer portion na napagpraktisan na nila. Di ba? Kasi tuloy-tuloy di ba? Tuloy-tuloy, nagtatanong, sumasagot, walang pumapalag, di ba?
Wow! Very scripted, ha? Yun ang observation ko, ha? Mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess suspended. May we know who are these sinasabi mong malalaki? Parang, we may know, paano ba? Pa-effect na parang hindi raw alam. Ay, nako. Kaya maraming galit sa inyo dyan sa House of Representatives kasi napaghalataan kayo May mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat? Check! Di ba? Okay lang po ba, Your Honor? May pag ganun pang effect, ha? Na okay lang po ba, Your Honor, kung basahin, di ba? Pero nung kahapon, nangyari sa Senado, wala, tuloy-tuloy. Wala, ganyan. Wala nang padrama effect Dito ang daming kadramahan Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Yan ang yan ang nakapagtataka. In just one day, gawa na siya ng written statement, di ba? Sino kayang gumawa? Yun ang tanong ko dyan Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salay? Tinulungan na nila tinulungan na nila na basahin. Kasi baka kayo yung nagpabasa sa kanya. Yun ang duda namin nagdududa kami taong bayan. Mr. Chair, babasahin na niya yung di ba? Ay, utot niya Say mo, na pinirmahan mo. Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa'yo kanina ni Congressman Garbin? Naalala ko tuloy yung yung police na na binulgar si Abante at si Dan Fernandez. Kalimutan ko yung police na yun Yes po, sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay? Will be allowed to read sa kanyang salaysay. Bakit hindi mo na sinabihin, Mr. Chair, ask permission na he may be allowed to read our script? Bakit hindi ganun? Hindi, tunutuloy. Hindi kasi ka panipaniwala na Engineer Hernandez, please proceed. Thank you. Yeah, sorry guys pero yun lang talaga ang aking yun lang talagang na-observe ko dito. Parang scripted itong pinagbabasa ni Bryce dito. Nalilito pa siya kung saan niya babasahin. Kasi kung ikaw ang tunay na sumulat dyan, hindi mo hahanapin yan. Sana ba yun? Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman. Kasi whole day yung hearing sa Senado kahapon. Hindi ko maniniwala na siya yung sumulat dyan. After nag-hearing doon sa Senado, maisipan mong magsulat ka na kung anong sasabihin mo dyan sa House. Matutulog ka at stress yung wala ka sa magandang isip pagkatapos ng hearing sa nangyari sa Senado. Matulog ka, mag-rest ka. Hindi ako naniniwala na siyang sumulat niyan. Yun ang opinion ko dyan Wala ka sa tamang isip dahil bothered ka pa sa hearing kahapon sa Senado. Tapos dyan, makapagsulat ka ng ganyan dahil may hearing ka sa... hindi ko naniniwala. Kasi stress yung mo dyan
utak mo dyan eh. Pahinga ka, tulog ka dyan. So, meron ka pa bang oras na makapagsulat ng ganyan? Sasagutin ko na po ngayon. Halatang scripted. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Hindi ganyan siya ang asta niya, ha? Hindi ganyan ang asta niya magsalita. Parang ang hindi siya marunong magsalita doon sa Senado eh. Di ba? Pero dito, handa na siya. Kasi scripted na eh. Pinaghahandaan. Kung sino mang naghahanda niyan. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Disclaimer lang ha, yun po ang na-observe ko. Yun po ang aking opinion. Hindi po ako naniniwala dito. Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Mahalaga pong basahin yan lahat dahil nasasayang naman yung script namin, hindi mo babasahin. Line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also Itong mukha ni Ridon, demonyo talaga. request that he be directed to read the entirety of his salaysay? Yes. And not to select portion of his salaysay. Para Yes, po he will. I think he will be required to read the entire, but we need the specific line item in the General Appropriations Act to be able. Sabi ni Adjong, hindi lang yung portion ng may request na basahin lahat kasi anong tawag doon? Tinatrabaho namin yung script na yan tapos hindi babasahin lahat? Hindi, yun lang ang napasok sa utak ko Baka may ganun ba? To tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think it's important that the public will also know the yes, amounts. if it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on... Di ba si Capri Baculao, Congressman Capri Baculao. Siya rin, may we have the copy? Sis! Kayong gumagawa ng script na yan, wala kayong copy? Hindi analysis ko lang yun pwedeng silang gumawa. Pero parang ang effect talaga, yung effect na si Hernandez talaga ang gumawa sa script. Parang ipamukha talaga sa taong bayan na si Hernandez talaga ang gumawa sa binabasa niya. Sabi ni Baculao, Congressman Baculao, kailangan din namin ng copy. Yes.
Akala nyo naman, hindi alam ng mga analista na kayo yung gumawa ng mga script na yan, ha? Hindi kami nag-aakusa, ha? Analysis lang namin yan na posible yung mangyari. Kasi, makikita mo naman sa gesture, eh. Kung mababaw lang isip mo, wala ka talaga. Mabudol ka talaga. Pero kung laliman mo ang isip mo, hindi, biglang nag-iba yung gesture ni Bryce Hernandez. Based on his ongoing statement. Yes. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a written, handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay. May sinabi pa, handwritten statement. Para magmukha talagang legit. Legit ang script. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. Ako I hope lang na mali ako sa aking mga analysis, no. I hope na si Bryce Hernandez talaga ang sumulat niyan. Pero meron pa rin akong mga pagdududa. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate. Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Ako analysis ko dito, hindi maniniwala ang taong bayan na sangkot si Jinggoy. Kasi halata na gumaganti ang House of Representatives. Kahit pa sabihin nyo na si Hernandez ang sumulat niyan. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30%. Nabanggit na yung pangalan ni Joel Villanueva, ha? May nabanggit na 600 million. Maniniwala ba kayo? Percent din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved.
First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4, plus 204 to Station 4, plus 354, at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3, plus 036 to Station 3, plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawe, Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos, and all in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount, and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawe ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction, si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako. Ito lang yung masasabi ko sa ngayon kasi pag-iisipan ko pa sinong isasangkot ko. Hindi, walang ganun ha. Yung script na yan, ha? Yung sinulat mo, Bryce, ikaw man nagsabi na ikaw sumulat yan, ha? Pag-aralan mo kasi. Ang sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado, handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po. Para sa akin, wala nang credibility sila, no? Kasi nung una ayaw umamin. Tapos ngayon umamin na. Ganun ba? Nakakalito na. Kung ika nga na-tampered na yung mga statements. Di ko nga maintindihan paano ito eh. Parang wala patutunguhan pa rin itong investigasyon na ito. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, kayo nang humusga.
mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo dito? Ha? Kapanipaniwala ba itong statement ni Hernandez? Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam, makarinig sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Importante yan. At sa mga ngayon lang nanood sa aking channel dito sa Donmar TV, paki-subscribe po kasi libre lang po ang subscription. Walang bayad yan. Updated ka pa sa mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.